Brothers on the wheel, another budget Honda Click na naman ang ating iikutan ngayon sa ating episode. Walang iba mga brothers, kundi ang bagong version ng Motoposh pagdating sa kanilang scooter. Ito nga yung mga brothers, the Evo 150 version 3. Kaya mga brothers, sama na kayo. Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. So mga brothers, eto na nga, nakita na natin in person itong bagong scooter ng Motoposh, the Evo 150 version 3. So mga brothers, yung style nito o yung body design nitong motor na ito mga brothers is hindi na natin mapagkakaila, is inspired po ito sa mabentang scooter ng Honda. Ayun nga yung Click 125, no? So wala na tayong masyadong pag-iusapan pagdating sa kanyang body design. So dito tayo sa harapan mga brothers. So meron tayo rito napakagandang setup ng harapan, lalo na rito sa kanyang fairing sa handlebar. Pointed po yan magmula rito sa nguso ng motor. We have a LED daytime running lights dito and also LED turn signal lights na rin. I can tell maganda yung finish ng kulay dito na ginawa ng Motoposh. This is a matte blue po. So pwede nyo bang i-comment mga brothers kung anong klaseng blue ang ginawa rito ng Motoposh, at wala akong idea. Meron tayo ritong simpleng badge ng Motoposh at wala nang mga kung ano-ano sticker, and also naka-combi brake system nga pala ang preno nito, na mamaya tignan natin kung ano yung preno na ginamit nila dito. So meron tayo ritong flexible na fender. Ayan, so ang gusto ko dito ngayon, sumasabay na ang Motoposh sa mga Japanese brand pagdating sa fender quality. We have a LED headlight dito. Ayan, napakaliwanag po nito mga brothers. Super white po ang kulay niyan. At ang lente natin, I can tell na quality na rin. Front telescopic fork ang kanyang front suspension at gumagamit ito ng disc brake dito sa harapan na naka single path piston caliper. Maliit lang po yung disc rotor niya mga brothers, pero good thing naka disc brake naman. 14 inches ang ating wheel dimension dito na may tire size na 90 by 80, and also tubeless na rin yan para hindi na rin kayo mamumroblema sa mga maliliit na butas. I can tell mga brothers na quality o na may pagka-smooth o soft compound na rin ang goma nito na branded by Kerrystone. Kung may Bridgestone, ito naman Kerrystone. Alright, China talaga. Going naman dito sa side profile, makikita na natin na meron ditong malaking gulay board o floorboard na tinatawag. So dito nyo po pwedeng ilagay yung inyong mga kagamitan. Plus meron tayo ritong utility hook para sabitan ng ating mga gamit. Meron tayong dalawang packets dito, isang malalim at isang easy access. And then yung ating USB charging port, meron na rin. Dito yan nilagay, no? So pwede na kayo makapag-charge ng inyong telepono, basta bilan nyo lang siya ng cellphone holder. And then pagdating dito sa kabila, makikita na natin yung shutter key nya, no? For safety, para hindi basta-basta manakaw ang ating motor. Nandito na rin ang ating seats button. Okay, so pagdating pa rito sa pinakaibabaw, makikita na natin yung digital meter natin na meron na naman basic indicators katulad ng fuel check and left and right, and then yung high beam natin nandito na rin, fuel meter, ang ating speed meter, no, odometer o yung trip natin. Baguhin natin yan, lagay natin ulit sa yan, total odometer, and then trip 1, wala, trip 1 lang. Meron pa tayong RPM dito, at siyempre yung orasan, no, plus puntos, sinama na rin nila. Ang switches natin dito is inspired pa rin sa Honda Click. Left and right, horn natin sakto sa thumb, low beam, high beam, and also ang ating flasher, no. Ang ating brake levers dito is meron na ring features ng park lock para malakang ating mga scooter kung sakaling papanik o pasubsob ang ating paparadahan. Alright, ang ating handle grips dito mga brothers is sakto po sa isang large na kamay, at meron na rin po yung end bar na bakal. Alright, upholstery check natin dito, I can tell na makapal na rin yung ginamit dito ng Motoposh, at ito yung napansin ko, malapad yung kanyang upuan. It is something nakakaiba sa mga na-review natin na mga Honda Click inspired na scooter pagdating sa China brand. Sa underseat naman, meron tayo ritong around 20 liters na underseat compartment at around 4 liters na fuel tank capacity. Hindi pa natin alam kung ano yung consumption nito, since hindi pa natin ito natetest ride. Solid grab bar nandito rin, same ang kulay din sa kanyang fairings. Alright mga brothers, bike fitting dito sa Motoposh Evo 150 version 3.
So for the reference mga brother, again, I'm only 5'4". Pagdating sa taas, meron po akong bigat na 52 kg at meron akong arm reach na 20 inches lang. So ganito po nga itsura pag nakasakay na dito sa kanilang bagong scooter, no? And for the seat height mga brothers, meron nga pala itong taas na 770 mm. As you can see, lumalapat na naman ang aking dalawang paa dito. And for the seats, makapalang foaming mga brothers ah. Wala akong poproblemahin dito ah. At saka yung binibigay niyang comfort nandun, no? Oh, and upholstery, sobrang kapit. Nakamaong ako ngayon, so hindi ako masyadong umaatras dito. For the ground clearance mga brothers, meron nga pala itong ground clearance na 135 mm. Pwede na rin. Huwag lang siguro sa mga malalalim na lubak o yung mga hams na akala mo parang bubungan ng bahay. Sigurado sasabit na to. And for the weight mga brothers, 115 kg, hindi na rin masama. Para sa akin, mga 125cc, basta below 125 kg, okay na okay yan. Ito, 115 lang, kaya sigurado, madali nyo ito mamamanage kahit mga short rider lang kayo dito. At hindi kayo pahihirapan ito sa mga traffic, sa mga parking lot, siguradong easy to ride lang ang isang ito. Dito sa likod mga brothers, nandito na natin makikita ang kanyang mapormang LED taillights, no? Yung turn signal lights nito dito hindi po flexible at LED na rin po ito. Pailawan natin para makita nyo. Ayan, so meron tayong reflector, LED na plate lights para sa ating plaka at naka-extend po ang ating fender dito para hindi basta-basta napuputikan ang ating motor and also yung mga components niya, no? Meron tayo ritong non-adjustable na rear shock. Single po ito mga brothers at drum brake naman ang preno niya sa likod. Sabi ko nga meron itong combination braking system. Alright, so ang ating tire size dito is 100/80 at 14 inches na wheel mags. Yung mags niya parang LEC mga brothers, no? And tubeless na rin po yung goma nito para hindi kayo namumroblema. Sa kabilang side makikita naman natin yung kanyang sporty look na muffler. May itip ito na gray and then naka-allen bolts na rin ito. Good to know na ang ating muffler o heat guard dito is flexible na rin, so hindi basta-basta ito mag-shattered. Meron lang po tayo ditong footrest para sa ating pillion na rubber style. Ayan, no? Okay, usapang makina, gumagamit ka rin ito ng conventional GY6 engine patent by Honda. Ang kagandahan naman mga brothers, kahit saan kayo maghanap ng mga local shop, hindi ito nawawalan ng pyesa. So sa mga after parts, hindi kayo mamumroblema kung punuhin ang makina nito. Ang kagandahan mga brothers, may kickstart pa ito, so kung sakaling mamatay ang baterya nyo, makakauwi pa rin kayo, no? So mga brothers, meron po itong 150 o 149cc to be exact na cylinder. Okay, so single overhead cam ito mga brothers at dalawa yung kanyang bulbs. CVT automatic dahil po isa po itong scooter. So mga brothers, naka air cooled lang po ito dahil ang compression ratio nito is mababa lang, meaning hindi po mainit o hindi ganun kainit ang working temperature ng makina, so no need na pong lagyan ng liquid cooling. Alright, at natapos na nga natin pag-usapan o ikutan itong bagong version ng scooter ng Motoposh. Walang iba, ito nga yung Evo 150 version 3. So ngayon mga brothers, pag-usapan natin ang presyo para sa mga magtatanong dyan ng how much at ayaw manood, gusto na lang presyo ang malaman. So meron nga pala itong cash price na 59,500 pesos. Ngayon kung gusto nyo naman kunin ito na installment, magda-down lang kayo ng 4,700 and then magba-monthly kayo for 3 years ng 3,165. For 2 years naman, 4,039 at for 1 year, 6,662. And then meron silang rebate na 200 pesos kung lagi kayong updated sa inyong pagbabayad monthly. Alright? So mga brothers, ma-avail nyo po ito dito sa Motoposh, Olongapo City Branch. Kung taga dito kayo sa Olongapo o Zambales. And also sa mga ibang branch na nationwide, pare-parehas na naman ang presyo niyan. So paano mga brothers? I-comment nyo naman kung ano masasabi nyo rito sa bago nilang e-scooter at pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nanonood kayo dito sa YouTube mga brothers, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na yung notification bell. And kung dito naman sa Facebook, pakishare naman po ang ating episode dahil malaking tulong po yan sa amin. So paano mga brothers? Ako po si Art. Maraming salamat po. Ride safe and cheers!